Pagkatapos sa Brunei, nakatakda ng magtungo ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue 2024. Dito ay inaasahang matatalakay ang ilang mahalaga at napapanahong isyu sa rehiyon. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Naniniwala si Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig na malaking bagay para sa Pilipinas ang pakikibahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue 2024. Ayon kay Macaraig, magsisilbing daan ito para marinig ng world leaders na dadalo sa pagtitipon kung ano ang posisyon ng bansa pagdating sa pagsusulong ng diplomasya at international rules-based order ng Pilipinas sa harap ng mga hamon sa Indo-Pacific region. It is very significant ang pagpunta ni Presidente to deliver the keynote speech because you know the Shangri-La Dialogue being a defense ministers meeting, defense officials meeting, defense issues have been the Shangri-La Dialogue has already transcended defense issues. So ngayon kasi even defense issues pinag-uusapan na, may AI na dyan, may climate change, may renewable energy at kung ano-ano nang pinag-uusapan dyan. And which of course affect defense policies, you know? So just like all of you, I'm looking forward to what President Marcos will say, because this is a very important speech for a very important defense and foreign policy statement from our country, from our president. Ayon pa sa opisyal, patunay ito na mahalaga ang boses ng bansa pagdating sa seguridad sa Indo-Pacific region. Gayunman, hindi naman anya naging dahilan ng mga insidente sa West Philippine Sea para maimbitahan ng Pangulo sa naturang aktibidad. The situation in China, I'm not really sure. But if you will go by previous keynote speeches, medyo global and regional ang approach. Nauna nang sinabi ng Foreign Affairs Department na magbibigay daan ng IISS sa bansa para ilatag, mapag-usapan at tugunan ang ilang regional at global security challenges. It will be an important platform for us to actually also convey our positions relative to what is happening within the region and what we are advocating for. Kukunin din ng Pangulo ang pagkakataong ito para mas mapalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore, lalo na sa bagong liderato nito. This is also very useful as they have just changed the leadership. The leadership has just shifted earlier this month, and it will be very good to begin immediately to start to strengthen our relations with the new leaders of Singapore. Dadaluhan ito ng leaders mula sa 40 bansa na may 500 participants. Alas 5 ng hapon mamaya, darating si Pangulong Marcos Jr. dito sa Singapore. Bukas ay magkakaroon siya ng mga pribadong pagpupulong bago ang kanyang mga aktibidad sa Biyernes, kabilang na ang bilateral meeting sa bagong talagang Prime Minister ng Singapore. Gayun din ang kanyang pagbibigay ng keynote speech sa IISS. Sinabi naman ni Macaraig na may pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Singapore pero hindi pa naman anya ito dapat ikaalarma. Wala pa rin silang natatanggap na anumang report ng mga Pinoy na infected ng naturang sakit. Inaabisuhan lamang ang mga Filipino sa Singapore na dapat ay updated ang kanilang bakuna laban sa COVID-19. We're still okay, I suppose, because Singapore has very high standards when it comes to medical sciences and everything. So we follow them. We don't do our own study, but we of course monitor what the Singapore medical health officials say. Mula Singapore, Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.